Wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po ay naroroon noong pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, nagingis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisan. Yun pala, minasama yun ni First Lady, bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa iyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po gano'n ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kung hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya'y tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At pinagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Speaker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na election pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta. At anong sinabi nyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi nyo alam, napadalo niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Amy nung pinagsama niya yung dalawa sa unit team ay sa inyo ang norte, ang south ay sa mga Duterte, mas malaki po yung baluarte ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao, kung hindi kasama rin po ang Visayan speaking na Cebuano speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa baluarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilonggo speaking area. Kayo po, ang inyong baluarte, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang Central Luzon at lalong-lalong hindi naman ang Southern Tagalog. No? So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo
kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po, buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas, Cebuano-speaking area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay BP Sara? Tignan nyo naman po si BP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa, habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP-NPA at ang Peace Talks. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng Presidente bilang Chief Architect ng Foreign Policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa Peace Talks, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos. So hindi ko po maintindihan bakit sa tingin nyo dapat nagkakautaw sa inyo ang Vice President. Hindi po. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkautaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Hindi ba ho bilang abogado tayo sumumpa na itataguyod ang saligang batas? Kasama po sa saligang batas na ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng lipunan ng ating sambayanan. Bakit hindi natin makuha na respetuhin man lang siya? Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng maisog rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon, election pa lang, mainit na po ang dugo ninyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari. Tayo po'y magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto nyong mangyari, magtapatan, ilabas ang inyong saloobin. Pero ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya, na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit? May mga nagsasabi, dahil nga, alam nyo naman, iba-ibang ating mga itsura, pero sa tingin ko naman, mababaw na dahilan yon. Pero hindi rin natin madi-deny, no? Napakaganda kasi nitong VP Sara. Ako naman po, sa akin personal na tingin, dahil nakita ko naman po ang asta ninyo at asta ni Presidente, wala pong mali siya si Presidente. Sigurado ako dyan. Miski ako po'y hindi nagsasang-ayon sa mga polisiya ngayon ng Presidente, hindi ko po inaalis, napakabait na tao at saka wala pong mali siya yan sa buto. Totoo po yan. Hindi ko po pagkakait kay Presidente yan. Pero kasi, miski wala siyang mali siya, touchy-touchy kasi siya nung eleksyon. Kaya tingin ko, baka nagseselos ka rin, ma'am. Wala po talagang mali siya yun. At kay Inday Sara, wala rin pong mali siya yun. Ako po, mahal na mahal po ni Inday Sara ang kanyang esposo din, na si Attorney Carpio. No? Talagang siya ay magiging emotionally lost kung hindi niya kasama ang kanyang esposo. And that's something that I think everyone knows na kakilala ang mag-asawang Carpio. No? So sa tingin ko po, baka naman feeling nagselos lang kayo. Kaya bad shot sa inyo si Inday Sara. Pero yun nga po sinasabi ko, sa panig ni PBBM, sa panig ni Inday Sara, wala pong mali siya talaga yon. At alam ko naman, kung tama naman ang sinasabi nyo, na hanggang ngayon, 34 years, nagda-date night pa kayo, di wala rin kayong dahilan para ma-insecure sa inyong relasyon kay PBBM. Di ba po? So sana po, bumalik na lang tayo doon sa pagiging abogado, pagiging civilized sa mga halal na mga opisyales, at least kapag harap-harapan. No? At miski na nakatalikod, wala namang dahilan para sabihin pang bad shot sa akin na parang kinakailangan sumamba sa inyo ang ating Vice President. Wala pong ganon. Ang importante lang, respetuhan, lalong-lalo na sa mga tao na binigyan ng sangkatutak at napakalaking mandato ng taong bayan. Yun lang naman po ang aking personal na opinion.